Okay. Tapos pero not all the minors naman kasi kailangan mo interviewin. Kung biktima siya, makikita mo naman sa estado niya kung, let's say, rape case, di ba na rape yung minor na babae. You can judge naman whether kaya niyang magsalita, willing siya magsalita, or makakatulong ba sa storya mo, or makwento niya kung ano nangyari sa kanya. Otherwise, huwag mo pilitin kasi. So may mga cases po ba na hindi po talaga sila, hindi po pumayag yung minor na magpa-interview. So pag ganun po, hindi na po pipilitin talaga kahit napaka-interesado po ng issue. Wala na po talaga. Sa organization ko at least, sa GMA, pag ayaw, nakakahiya, hindi pipilitin mag-interview. Pero pag inilalabas mula sa bilangguan, or kung nandun siya sa public place like a police station, kukunan siya pero i-conceal pa rin yung efforts will be undertaken para to conceal yung identity. Case to case. Like kayo, pag ikaw nagkaroon ka ng hindi naman kita ipalalabas. Sure ba? Or kayo. Kasi minors pa naman kayo, di ba? Okay. Swerte. Ayan. Patay, syempre mga kapuso. Ngayon, dyan sa may Monumento LRT Station, nandyan po si Glenn Wego namin. Ang kapuso natin si Glenn Wego, meron siyang nakikita at naobserba ngayon bagong pinatutupad na seguridad doon sa mga estasyon ng LRT. LRT Monumento Station, mas pinalalayo na ng mga security guards sa dilaw na linya ang mga pasahero. Ang inyong kapuso, Glenn Wego ng GMA Super Radio. Paano niyo po ni-interview yung mga minors? What do you mean paano? Usually na na-involve sa crimes na nasa minor sila, stage. Okay. Kasi sa una kailangan pala malaman mo yung mga basic laws, yung mga batas, di ba? Number one dyan, meron tayong tinatawag na special protection sa mga bata. Nandun sa under the RA 7610 yung child abuse, yung protection against child abuse. Dapat alamin mo yun. Tapos, pasok din dyan yung anti-violence against women and children. Nandiyan din yung juvenile justice law. Sa tatlong yun, mababasa mo ron, makikita mo ron na lahat doon is iiral doon yung confidentiality ng lahat. Okay? So kailangan medyo mag-ingat tayo kapag ang subject natin ay bata. Ulit sa lahat, at you have to take care kasi dapat lahat ng special safeguard na tinatawag yung protection, dapat i-implement yun as major practitioner. For example, you should not be using their name. Dapat hindi mo sa babagitin yung pangalan niya, even yung address, the telephone number, mag-iingat ka doon. And pangalan ng family members niya, kapatid, nanay niya, wag mong babanggitin yun. Paano po yung, halimbawa po, papakita po ba yung mukha ng bata? Yes. Kapag sa camera, sa experience ko rin, and sa mga trainings and seminar na nadaduluhan ko, hindi mo dapat ipakita yung mukha niya. Number one rule yun, minor yun, unless, ang exception lang yan is kapag nawawala yung bata. It's always the best interest. Bawa, may nahanap siyang magulang niya, kailangan mo nang ipakita yung mukha ng bata. Or nawawala yung bata, kailangan mo ipakita yung picture niya. Pero kapag biktima siya ng child abuse, physical injury, maltreatment, hindi mo never mo ipapakita yung mukha niya kapag minor. Kapag po yung suspect naman, siya yung minor? Kapag minor, kahit suspect siya. Hindi ba rin po? Yes. Kapag iba yung binabanggit ko sa juvenile justice law, binabanggit to yung 15 below, yung mga ganyan, 15 below, tapos yung 15 up to 18 years old, pinoprotektahan mo yan. Hindi nga sila pwedeng kasuhan, hindi po sila pwedeng sampahan ng kaso. So you need to protect them. Kailangan lang sa kanila ng proper guidance. Kahit suspect pa sila, kahit masama rin ginawa nila. That's the stupid thing talaga. Masama na nga sila, pero bata eh. Kailangan mo sila protektahan at their best interest. Ito po, yung pangalawa po. Paano nyo sila hinihikayat na lumapit, magpa-interview po para sa inyo? Ano po yung approach na dapat? Yan. Kailangan you should be sensitive dun sa tinatawag na level of comfort. Hindi mo po pwedeng atakihin bigla yung bata na, for example, may mga instances na dyan na
ginahasa yung bata, di ba? Meron dyan, rape victim. Opo. Yung iba, papasukan kagad ng, reporter, sino gumasa sa'yo? Ano ba nangyari? Ano ba nangyari? Hindi dapat gano'n. Kailangan, meron dyan yung medyo, if you need to lower your tone, kung kailangan mo siyang babaan, kailangan gawin mo yon. Like for example, ask her permission or his permission na kung pwede ka bang kausapin, pwede ba natin pag-usapan to. And dapat din gagawin mo yon. You have to make sure na merong social worker sa gilid niya or merong police na nasa gilid niya before ikaw umatake ng tanong. Lagi niyong tatandaan na sensitibo ang bata. Kaya nga pag sinabi mong bata, yung vulnerability na tinatawag, marupok yan. So once na magkamali ka, maaaring maapektuhan, maaaring sirain yung buong buhay nila. Oo. And kailangan maiksi lang yung tanong mo. Hindi ka na dapat, so 2 to 3 questions will, okay na yun? 2 to 3 questions. Kasi the more na magtatanong ka, the more na mahaba, the more na magsasuffer. The more parang pag-ibig lang yan, di ba? Kapag nasaktan ka sa pag-ibig mo, the more kung uumbatin yung love life mo, the more ka lang na masasaktan. Di ba? Parang ganun din yun. It can create a trauma dun sa bata. So, yan po. Ano na po yung mga case na na-encounter niyo na po? Alat, yun sa marami na akong rape cases talaga, no? Especially talaga cases yung pinakamarami tungkol sa bata. And yung sa Pasig City, and meron na dyang, sorry for the term, pero ang dating is pinagpasapasahan siya. She was a victim of gang rape talaga. So, gang rape victim siya. And nakiusap yung parents niya na please, pag sinabi ng parents niya na please huwag yun nag-air, you have to respect them. Kasi may tinatawag din na right to privacy. Saan po dinadala yung mga minor de edad kung minor at major po? Saan po dinadala? Lahat yan sa social welfare office yan. Lahat ng city, lahat ng bawat local government, meron din tinatawag na social welfare office under the DSWD. Lahat ng minor talaga, doon yan dinadala. Kasi hindi sila po pwedeng isama doon sa regular na jail, na kulungan. Dahil nga sabi ko nga sa inyo, ang bata, vulnerable yan, hindi nag-iiyak-iyak yan. Iiyak yan, weak sila, hindi pa nila kaya yung ganung situation, lalo na sa mga kulungan talaga, na talagang grabe. Diba? Mainit na, magulo pa, talagang kasama mo yung mga nakatatanda na medyo talagang may kaso talagang mabibigat din ang krimen. So kailangan nila, ibang approach dyan, kailangan nila ng mga social workers ka na nagbibigay sa kanila ng psychological, more on psychological, yung pagbibigay sa kanila ng tulong, hindi yung paparusahan mo. Tandaan niyo, huwag niyong gagawing pelikula yung buhay ng bata. Huwag niyong pagkakatuwaan yung buhay ng bata. You should be extra sensitive ka dapat pagdating doon. Sa Department of Interior and Local Government, kausap ko kanina ang ating Chief PNP at pinapaabot niya po yung kanyang damdamin. The Philippine National Police welcomes the appointment ni Secretary Marujas sa DILG. Of course, given his track record sa public service at yung kanyang yung reputation niya sa mga mabuting trabaho, I'm sure dadalhin niya yung kanyang vast experience, expertise, and knowledge sa DILG. Kanina nakikinig ako sa speech niya kanina and he mentioned na pagpapatuloy niya yung mga programa ni Secretary Robredo, specifically yung transparency, accountability, and people empowerment. So we welcome din po ng Philippine National Police yun. And we have to consider na actually ito yung mga visions, ito yung mga aspirations na actually pinupursu sa ngayon ng Philippine National Police. So magiging maganda po ang ni Secretary Marujas. Most definitely magkakaroon po kami ng champion sa Philippine National Police para lalo may sa katuparan itong magagandang reforms na ginagawa namin ngayon.